बिना बात नहीं होती। Kamusta mga idol? Ang kwento natin ay tungkol sa isang dating elite special agent na si Nina na biglang napilitang pumalik sa pagiging deadly killer ng makidnap ang anak niyang matagal niyang hindi nakasama. Yung tipong walang pakialam kung sino man ang kalaban, basta mabawi lang ang anak niya. Kaya halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa ilang gangster na nanghaharas ng isang babae. Samantala, si Nina Noak ay nasa supermarket para bumili ng beer. Lumapit siya sa counter at humingi ng 6 na lata ng beer, saka umalis para umuwi. Habang naglalakad, nadaanan niya ang mga gangster na nang-aabuso ng babae. Sa una, pinili niyang huwag makialam, pero bigla siyang pumalik at pinagsabihan ng mga ito na tigilan na ang babae. Akala mo tapos na, pero nilapitan siya ng isa sa mga gangster at kinumpronta. Biglang pinukol ni Nina ang lalaki gamit ang isang lata ng beer, dahilan para sugulin siya ng iba. Tinamaan niya ang isa pa, at ang ikatlo naman ay umatake gamit ang patalim, pero nagawa niya itong pabagsakin matapos ang maikling sagupahan. Maya-maya, sabay-sabay siyang hinatake ng mga gangster, at naging matindi ang laban. Walang takot na lumalaban si Nina, kahit hirap din siya dahil marami ang kalaban. Habang naglalaban, narinig nila ang sirena ng pulis, kaya tumakbo ang mga gangster, dala ang kanilang mga sugatan. Tumayo si Nina at umuwi. Doon, naupo siya at nag-isip-isip habang umiinom ng beer. Kinabukasan, makikita siyang nagtatrabaho sa isang scrapyard kung saan mag-isa niyang ginugugol ang buhay. Ipinakilala naman si Max na sakay ng skateboard pa uwi. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang foster parents ng isang simpleng birthday celebration. Hindi niya alam, binabantayan siya ni Nina gamit ang binoculars. Lumapit din Nina ang dati niyang kasamahan sa militar na si Igor at pinagsabihan siyang tigilan na ang pamilya. Dito malalaman natin na si Nina ay dating Special Operations Agent ng NATO at kasamahan ni Igor. Si Max pala ang tunay niyang anak at hindi siya masaya sa paraan ng pagpapalaki ng foster parents dito. Pakiramdam niya, masyado itong naso-spoil. Sinabi ni Igor na ayos lang si Max at walang dapat ipag-alala. Pumunta sila sa sementeryo kung saan pinaniniwala ang patay na si Nina. Nagreklamo siya dahil tila wala man lang pakialam ang ahensya sa kanyang libingan. Pag-uwi niya, pinapanood niya ang mga video ni Max at makikitang masaya ito kasama ang foster family. Isang gabi, habang pauwi si Max, inatake siya ng mga gangster na balak siyang kidnapin. Nakatakas siya sa simula, pero sa huli, nahuli rin siya at hinila papasok sa isang van. Kinabukasan, habang naghahanda si Nina, nakatanggap siya ng notification. Nang tingnan niya ang laptop, nalaman niyang kinidnap si Max. Agad siyang umalis at mabilis na bumiyahe papunta sa bayan kung saan nandoon si Igor. Nagulat si Igor sa bigla niyang pagdating. Ipinaliwanag ni Nina ang sitwasyon at humingi ng tulong dahil may koneksyon si Igor sa pulisya. Samantala, pumasok si Nina sa bahay ng foster parents ni Max para maghanap ng posibleng lead sa kwarto nito. Habang nag-iimbestiga, napansin niyang nakabalik na ang foster parents. Halos mahuli siya nang mapansin ng babae na bukas ang kwarto ni Max, pero sa huli ay hindi na ito pumasok. Nakipagkita si Nina kay Igor na nakakuha ng recording mula sa police evidence locker. Doon nalaman na alam ng mga kidnapper kung sino si Nina at alam din nilang si Max ang anak niya. Nagtaka siya kung paano ito nalaman dahil karamihan ay naniniwalang patay na siya. Lumipat ang eksena sa isang sindikato. Isang Polish na babae na tinatawag na diplomat ang namumuno at tumutulong sa money laundering.
May isa pang konektado sa kanya na si Wealthy Mears, pati si Titus na sangkot sa human trafficking. Sila, kasama ang isa pang drug lord, ang nagpopondo sa isang malupit na grupo na nagpapahirap at pumapatay ng mga tao. Nakuha ni Nina ang footage ng pagkidnap kay Max at napansin ang simbolo sa van. Ipinaliwanag ni Igor na konektado ito sa isang malaking kartel na sangkot sa iba't ibang illegal na gawain sa lungsod. Sinabi rin niyang ang mga kasosyo ng kartel ang nasa likod ng pagdugot kay Max. Sa isang bodega ng mga gangster, may isang tauhan na kulang ang dalang pera. Bilang parusa, kinaladkad siya ng leader palabas at pinagbubugbog para magsilbing babala sa iba. Habang nangyayari ito, dumating si Nina at hinarap ang leader, hinahanap si Max. Sinunggaban niya ito at nauwi sa santukan. Sumiklab ang matinding laban sa loob ng bodega. Isa-isang hinarap ni Nina ang mga gangster, ipinapakita ang husay niya sa pakikipaglaban. Mala John Wick na nanay version kahit marami ang kalaban. Napatumba ni Nina ang karamihan sa mga kalaban, pero sa gitna ng laban ay napabagsak din siya. Hindi siya sumuko, tumayo siya ulit at napabagsak pa ang dalawa bago nilapitan ang leader ng gang. Doon niya nalaman na si Titus ang may hawak kay Max. Agad siyang nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Titus kung saan aktibo ang human trafficking. Nakita niya si Titus na lumalapit sa isang truck na may lamang mga bangkay at tinutusan ng mga tauhan na linisin iyon. Mula sa labas, nasaksihan ni Nina ang lahat bago siya pumasok at nakita ang mga patay sa loob ng truck. Samantala, si Waldo ang namamahala sa pera at nalaman na pinatay pa niya ang sarili niyang ama para maging pinuno ng organisasyon. Tumawad sa kanya ang Polish cartel para kumustahin ang package. Sa kabilang banda, sinalakay na ni Nina ang kampo ni Titus at nagkaroon ng matinding labanan habang hinahanap niya si Max. Sa wakas, nakita niya ito pero agad siyang napabagsak ni Titus. Dahil patay na ang karamihan sa tauhan ni Titus, tinawagan niya si Waldo para ipaalam ang sitwasyon. Si Nina naman ay nakagapos kasama si Max. Nakakita siya ng kahoy na may pako at ginamit ito para makawala. Dumating si Waldo sa lugar pero nang tingnan nila ang mga bihag, wala na ang mga ito. Nakatakas na sina Nina at Max na ikinagalit ni Waldo. Habang tumatakas sakay ng sasakyan, nagtatanong si Max kung ano ang nangyayari dahil hindi niya alam na si Nina ang tunay niyang ina. Dahil hindi siya nagtitiwala, sinubukan niyang tumakas pero pinigilan siya ni Nina at sinabing pareho silang mamamatay kung gagawin niya yun. Ipinaliwanag niya na siya lang ang tanging paraan para manatiling buhay si Max. Dinala niya si Max sa isang tagong bunker at pinangakuan nitong magiging ligtas siya roon. Samantala, galit na kinu-question ni Waldo si Titus kung paano sila natalo ng isang babae. Dahil sa pagkadismaya, kinuriyent niya si Titus bilang parusa at tinutusan ng mga tauhan na kunin ang lahat ng pera. Pinasilap din niya ang CCTV footage at tumawag sa diplomat para ipaalam ang nangyari. Ipinakita ng diplomat ang video sa kanyang anak na naglalaro ng chess at pinatrace niya si Nina. Sa bunker, ginagamot ni Nina ang kanyang mga sugat habang tinutulungan siya ni Max gamit ang first aid. Habang kumakain, gusto ni Max tawagan ng foster parents niya pero pinigilan siya ni Nina dahil baka ma-trace sila. Nagalit si Max at tinaabig ang pagkain sa harap niya. Si Igor naman ay kasama ang kanyang anak na paalis na para mag-college. Nagpaalam ito dahil sa nanay siya titira. Nalungkot si Igor lalo na nang makita niyang masaya ang anak sa bagong pamilya. Habang nasa ganitong sitwasyon, tumawag si Nina at humingi ng tulong. Pinapunta niya si Igor sa foster parents ni Max dahil darating sila. Sa bunker, hindi makatulog si Max kaya sinubukan niyang tawagan ng foster parents niya. Nahuli siya ni Nina at agad sinira ang phone dahil tiyak na matutuntun sila. Nagalit si Max at sinabing gusto na niyang umalis. Para makuha ang tiwala niya, sinabi ni Nina na kilala niya ang tunay nitong ama, na pinatay ng ahensya at pati siya ay gusto ring patayin noon. Inabot niya kay Max ang isang kahon na may impormasyon, pero biglang may paparating na panganib. Itinago niya si Max at nagtago rin siya bago sumugod ang mga gangster at pinaulanan ng bala ang buong lugar. Lumabas si Nina mula sa pinagtataguan at pinatay ang dalawang kalaban, saka lumabas at pinaputukan ng iba pa na hindi handa. Nagkawatak-watak ang mga ito habang isa-isa niyang pinapatumba. Habang tumatakbo siya para magtago, tinamaan siya sa balikat. Nakapasok pa rin siya sa loob habang hinahabol siya ng mga kalaban. Nagpadulas siya pababa at nagtago, saka hinila ang isang kalaban at pinatay. Sinundan pa niya ito ng isa pang pinagsasaksak sa ulo at binaril ang pangatlo, biglaan at walang hawa. Habang tinitingnan ni Max ang mga detalye sa likod, patuloy pa rin hinakabol ng mga gangster si Nina. Maya-maya, muling sumiklab ang labanan sa basement at isa-isang pinapatumbang ni Nina ang mga kalaban. Doon napansin ni Max ang mga larawan ng kanyang mga magulang at doon niya napagtanto na si Nina ang tunay niyang ina. Habang nagpapatuloy ang laban, nariinis ni Nina ang lahat ng umatake sa kanya maliban kay Waldo. Nagharap silang dalawa at gumamit si Waldo ng taser para kuryentehin si Nina kaya lalo siyang nanghina. Habang tinukot siya, nagawa ni Nina na saksakin si Waldo sa binti at sinakal ito hanggang sa tuluyang mapatay. Pagkatapos ng sunod-sunod na laban, pagod na pagod si Nina.
Nakita niya si Max pero sa halip na lumapit, tumakbo ito palayo. Samantala, dumating ang pulis sa lugar ni Waldo, kinuha ang pera at umalis. Nasaksihan ito ng anak ng diplomat at agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Habang pauwi si Max, muli siyang napasama sa maling kamay. Si Nina naman, sugatan, ay tinanggal ang bala sa kanyang katawan at ginamat ang sarili. Pumunta siya sa bahay ng foster family para tingnan kung nakabalit si Max pero nawalan siya ng malay. Inalagaan siya ng pamilya at pagmulat niya, agad niyang tinanong kung nasaan si Max. Pinigilan niya silang tumawag ng pulis dahil lalo lang lalala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, tumawag ang diplomat. Hawak niya si Max at pinakausap pa ito kay Nina bilang patunay. Ang kapalit ng buhay ni Max ay ang pera na nakuha ng pulis. Gusto ng diplomat na bawiin iyon ni Nina. Sinabi ni Nina sa foster family na ibabalik niya si Max at nakipagkita siya kay Igor. Humingi siya ng tulong para makapasok sa police station at makuha ang pera sa evidence locker. Nagtanong si Igor kung handa ba siyang pumatay ng mga pulis pero nangako itong ibibigay ang blueprint ng gusali. Habang paalis na si Nina, bigla siyang sinagasaan ni Igor. Dito nabunyag na Judas Barrabas pala si Igor at kasama pala sa pagnanakaw ng pera at plano pa nilang ilibing siya ng buhay. Dinala siya ng 2 tauhan ngunit biglang kinalagaan siya upang siya mismo ang maghukay ng sariling libingan habang pinagtatawanan siya. Pero biglang naiba ang sitwasyon. Ang kasamahan ni Igor sa sasakyan ay biglang na-headshot at si Nina pala ang pumira. Sinubukan ni Igor tumakas gamit ang sasakyan na may dalang pera pero pinaputukan ito ni Nina hanggang mabutas ang gulong. Tumakbo si Igor, hinabol siya ni Nina pero biglang sumabog ang sasakyan at kumalat ang pera. Pinabayaan na lang ni Nina si Igor at kinuha ang perang kaya niyang makuha bago pumunta sa diplomat. Sa harap ng diplomat, tinutukan siya ng baril habang iniisip kung tinatago niya ang ibang pera. Sa huli, pinayagan siyang makaalis kapalit ng kalayaan ni Max. Habang paalis sina Nina at Max, parehas silang walang tipo nang biglang binangga ang sasakyan nila ni Igor. Nang magkamalay ito, sinubukan silang barilin pero nakatakas sila sa sasakyan. Hinabon sila ni Igor para tapusin ang laban. Tinangkay niyang barilin sila ulit pero wala nang bala ang baril. Sinamantala ito ni Nina para umatake. Sinubukan ni Igor kumuha ng isa pang baril pero hinawakan siya ni Max na nagbigay ng pagkakataon kay Nina na pabagsakin siya at tutukan ng baril. Nakiusap si Igor, sinasabing ginawa lang niya yun upang magkapera para sa anak niya. Kinalabit ni Nina ang gatilyo pero wala rin palang bala. Sinabi ni Max na pabayaan na siya kaya sinuntok na lang ni Nina si Igor para mawala ng malay. Ibinalik ni Nina si Max sa foster parent pero ramdam ang lungkot habang siya ay umaalis. Makalipas ang ilang araw, may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya, si Max iyon dumalaw. Pinapasok niya ito at sabay silang kumain. Makikitang masaya si Nina sa simpleng sandaling iyon. Tinanong ni Max ang tungkol sa kanyang ama pero may kumatok muli sa pinto. Pagbukas niya, ang kanyang ina ang naroon na nagsabing nalaman niya ang mga pinagdaanan ni Nina. At doon nagtatapos ang kwento. Maraming salamat mga idol sa panunood. Hanggang sa muli.